Si kabayan po isang OFW sa Saudi Arabia. Humihingi ng tulong matapos umano siyang mabiktima ng isang online scam. Aga-aga po nag-message sa akin ito. Problema agad ang tumambad sa akin ngayong araw na 'to. Pero na-realize ko hindi naman talaga biro din yung nawala sa kanya, eh. Ayon po kasi sa kuwento niya sa akin sa WhatsApp, first time lang daw niya sumubok mag-apply sa online loan. Dahil sa matinding pangangailangan ba. At dahil desperado at nangangailangan ng pera si kabayan, eh, hindi na raw niya masyado napag-isipan kung legit pa talaga yung kausap niya. Mas naniwala pa raw daw siya na dahil nakita niya na may registration po sa SEC SEC, kaya nakala niya ligtas at legal to. Ngunit habang tumatagal po yung proseso mga kababayan ko, pinagbabayad ng kung ano-ano mga processing fee para raw ma-release yung pera. Sa kagustuhang makuha ni kabayan yung pera, ay patuloy naman siya nagpapadala hanggang sa umabot na ng 77,000 pesos. Imagine mo yun, no? So, may pera siya, di ba? Technically, may pera si kabayan. Kasi nakapaglabas pa siya ng ganong kalaking pera eh. Naiintindihan niyo ba ako? Ako, doon din ako napapaisip eh. Kung kailangan mo ng pera, bakit nakapaglabas ka ng 77,000 pesos? Yun yung nasa isip ko. Di ba? So, doon na lamang niya napagtanto na posibleng scam pala yung nangyayari sa kanya. Ang nakakalungkot po, no, dahil marami talagang OFW nagiging target ng mga ganitong modus, lalo na yung mga malalayo sa pamilya at may mga pinagdadaan ng problemang pinansyal. Kapag nakita ko kasi yan ng mga scammer, na desperado yung kausap nila, doon nila ginagamit yung mga matatamis na salita. Mga peking proseso para makapanloko lang. Kaya po mga kababayan ko, huwag basta-basta magpapadala ng pera sa mga processing fee, verification o yung release fee na sinasabi sa mga online loan. Alam nyo, sa karamihan ng mga online na companies, ibinabawas na lang talaga yung mga charges, no? Sa mismong loan at hindi kailangan maglabas ng malaking pera bago ito ma-release. Okay? At kahit po na may mga SEC registration, ang isang kumpanya, mahalaga pa rin po magsaliksik, no? Na mabuti dahil may mga scammers din na gumagamit ng mga pangalan ng mga company na yan, okay? At mga impormasyon ng mga rehistradong negosyo para makapanloko. Sa ngayon mga kababayan ko, hindi sapat na marunong ka lang magtrabaho sa abroad. Kailangan marunong ka rin mag-ingat, lalo na sa mga online transactions.